dear friends, the gospel. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyo lahat. Good morning, Father. Pakiulit-ulit, good morning po sa inyo lahat. Pakibati naman ang inyong katabi, pakisabi, good morning. Ilang araw na lang? Isa. Kaya pa? Kaya ba? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang absent bukas. Yan. Very good. God is good. All the time. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa panahon ni Jesus, ang mga babae noon, ang mga nanay, excited silang magkaroon ng anak na lalaki. At dalawang bagay po ang pagkakalam ko. Though siguro maraming dahilan, pero ito yung napagnilayan ko. Una, dahil gusto nila na lalaki because of the prophet Isaiah. Ang kanyang prophecy na kung saan mayroong ipapanganak na batang sanggol na lalaki na siyang magtatanggol sa ating lahat. Siya ang magiging hari ng mga hari. Siya ang magbibigay kaligtasan sa lahat. Isang sanggol. So meaning, papanganak. Hindi sinabi kung kaninong pamilya manggagaling, kaya yung mga pamilya noon, gusto nila ang kanilang anak ay lalaki. Baka nga naman, yung anak na yon, siya yung sinasabi ni Prophet Isaiah. Ikalawang dahilan, kaya gusto nilang magkaroon ng anak na lalaki, para masundan yung nakakataas o yung pangalan ng kanilang ama o nakakatanda. Parang experience ko po kay Papa. Bago po pumasok sa seminary, way back 2004, nag-search in po ako sa Makati at hindi ko sinabi kay Papa. Nag-search in ako ng January, nakapasa ako ng February, magre-report ako ng May. Nagsabi ako kay Papang ng March. Sabi ko kay Papang, pasado ako sa seminary, magre-report na ako sa May. First time kong nakita si Papa na umiyak sa harapan ko. Kasi si Papa, mainitin ang ulo. Parang si Nanay Claring, laging mainit ang ulo. Laging mainit ang ulo. Tapos, bias si Papa sa aming magkakapatid. Pag lalaki, talagang ginagawa kaming utusan. Pero yung mga kapatid namin babae, just go spoiled. No? Talagang kung anong gusto nila, binibigay ni Papa. No? Kung nanonood ka man, Papa, para sa no? So, first time kong nakita si Papa na umiyak sa harapan ko. Tapos, kami magkakapatid, kasi ugali namin, kapag meron kaming nakitang umiyak sa harapan, nahahabag. Talagang totally nahahabag. So sabi ko kay Papa, sige, bigyan mo ako ng isang napakagandang dahilan para hindi na ako pumasok sa seminary. Ang sabi niya, wala na daw kasi magmamana ng pangalan namin. Ang pangalan ko nga pala ay Florentino Gallo Revilla III. Ano pangalan ni Papa? Ang galing mo. Tino. No? Walang magmamana. Yun yung dahilan niya. Sabi ko, kala ko naman walang magmamana ng aming lahi. Walang magmamana ng pangalan niya. So, nagtuloy pa rin ako. Kasi, para sa akin, hindi yon yung sapat na dahilan para hindi ako magtuloy sa pagpapari. Kasi sabi ko, nandiyan naman si Kuya, maraming babae yan. For sure, kakalat ang lahi mo. pero wala. So, nagpatuloy po ako sa seminary. In short, kung babalikan natin etong gospel natin, yung tradisyon ng mga Hudyo, kapag merong anak na lalaki, matik dapat ipapangalan sa tatay o kung sino man ang nakakatanda. Dito sa gospel, ano po ang nangyari?
Nanganak si Elizabeth. Anong pangalan? John. Kaso, dumating ang mga chismosang kapitbahay at kamag-anak. Nakiasyoso. Tiningnan yung anak ni Elizabeth. Pagdating ng ikawalong araw, tradisyon po nila na tuliin yung bata at pangalanan. Nanguna ang mga chismoso. Ang mga chismosa. Sabi nila, gusto nilang pangalanan yung bata na, ano pangalan? Sakaraya. Wow, nagre-review. So, Sakaraya. Gustong pangalanan ng Sakaraya. Anong sinabi ni Maria? Ay, ni Elizabeth? Hindi. Ang pangalan niya, Juan. Nagtaka ang mga chismosa, ang mga kamag-anak. Sabi niya, bakit Juan? O bakit John? Wala namang pangalan na John sa angkan nyo. Diba ganyan yung mga chismosa, no? Kapag hindi talaga umayon sa isip nila, magwawala talaga sila. No? Bakit John? Wala namang pangalan dyan sa linya, sa family tree nyo, bakit John ang ipapangalan nyo? Tapos, dahil hindi sila nakaubra kay Elizabeth, pinuntahan nila si Zachariah. O ano sinabi ni Zachariah? Good morning. Ano sinabi ni Zachariah? Good morning po ulit. Ayaw yung suwag. Anong pangalan ni Zachariah? Anong pangalan? May sinabi ba siya? Ha? Parang lasing yung mga acolyte ko. Wala. No, wala sinabi. Kasi that time si Zachariah ay pipe. So, pinakuha ng tablet. Pagkakuha ng tablet o sulatan, sinulat yung pangalan ni John. John ang kanyang pangalan. Nagulat ang mga chismosa sa paligid. Hindi sila nagwagi. No? So, dito, nagulat sila kasi si Zachariah, nung pagkasulat niya, sa pangalan ni John, bigla na siyang nakapagsalita at nagbigay papuri sa Panginoon. At hindi pa doon natatapos ang mga kamag-anak. Napatunayan nila na pinagpala ang pamilya ni Zechariah, ni Elizabeth, at ni John. At napaisip-isip sila, ano kaya? So what then will this child be? Ano kaya magiging ang batang ito? My dear brothers and sisters in Christ, what is the message of our gospel for today? Minsan ang ating pangalan, madalas meron talagang ibig sabihin niya. Ano po ba ang ibig sabihin ng pangalang John? Nung sinubukan ko pong mag-search, ang pangalan ng John, meaning God is gracious. Ang Panginoon ay maawain. Meron nga pong isang atheist, sabi niya, kung totoong may Panginoon, mamamatay ako ngayon. O hindi siya namatay. So sinabi ng atheist, di walang Panginoon kasi hindi ako namatay. Ang sabi ng pare, truly enough, God is gracious. And truly enough, God exists. Kasi naawa siya sa'yo. At ano ang ibig sabihin ng pangalan ng Emmanuel? God is God is with us. Ano naman ang pangalan ng Joseph? Sinabi po ito ni Father Bear, narinig ko sa kanyang homilia. God will, good morning, God will add. Nakalimutan niya na. May God increase. Ano ang pangalan ni Abraham? Ano ibig sabihin ng pangalan ni Abraham? Father of many. Ibig sabihin ng pangalan ko, Florentino. God. Flower. Patay tayo dito.
ano ibig sabihin ng flower. Pero ang maganda doon sa Spain tsaka sa Portuguese, flower is a masculine, gender. When it comes to gender, it's a masculine. Pero pag pinunta mo yung ibig sabihin talaga, blooming, beauty, patay talaga tayo rin. Huwag na lang. Pero ano pa ang ibig sabihin? Ano po ang mensahe pa rin? Ikalawang mensahe ng ating. Kaya yung mga pangalan natin, hindi lang dapat natin basta-basta pinapangalanan, lalo na po yung mga pangalan ngayon. Nahihirapan po akong bigkasin, lalo na pag may nagpapabinyag. Anong pangalan nito? Parang tunog Japanese. Yung pala, pinangalan nila sa paborito nilang anime character. Di ba? Ang galing. Yung isa pinangalanan dahil paborito niya yung kanyang sasakyan na, Montero. Ang pangalan niya, Monters. Sana monster na lang ito. Huwag naman natin sanang bigyan. Diyos, sabi ko sa bata, kawawa ka. Pero noon, paano po ba tayo nagbibigay pangalan sa ating mga anak noon? O sa inyong mga anak noon? It's a combination of your names, yung kinukumbine yung pangalan ng mga magulang. Noon naman, hindi. Talagang sa panahon ni Jesus, talagang merong ibig sabihin ang kanilang pangalan. Ikalawa, ang mensahe ngayon, meron po tayong tinatawag na unwanted child. Meron po tayong term na sinasabi na it's a mistake na yung kapanganakan. Meron tayong mga tinatawag na unwanted pregnancy. Meron tayong minsan na sa moment din po tayo na parang, bakit kaya ako nabubuhay sa mundong ito? Tinatanong mga existential questions na kung saan, ano kayang dahilan? Bakit ako umiiral sa mundong ito? Para ba pagalitan ni nanay? Para ba alipinin? Para ba ilagay lang sa harapan ng kung saan-saan? Itapon kung saan-saan? Bakit kaya ako pinanganak sa mundong ito? My dear brothers and sisters in Christ, the second meaning of our gospel for today, o message of our gospel for today, all of us here, lahat po ng ipinanganak, tayo po lahat dito, ay hindi aksidente. There is no such a thing as mistake as to existence. Kaya pakisabi sa katabi mo, you are not a mistake. Lahat po tayo ay may dahilan kung bakit tayo pinanganak sa mundo. Lahat po tayo may purpose. May purpose dito sa mundong ito. Lahat po tayo may misyon kung bakit po tayo ipinanganak dito sa mundo. Yung kumbaga sa mata ng tao, may pagkakamali. Pero sa mata ng Diyos, walang pagkakamali. It's part of our God's plan. Alam niyo po kung ano ang challenging dito, o kung ano ang challenge sa atin, is to find that purpose, is to find that mission. Ako po nung hindi ko mamantakin na ako po ay nakagraduate talaga ng theology. Kasi talagang hirap po ako sa study. Simula nung college, ako po yung nauuna sa baba. No? Ako po talaga yung pinaka-last sa klase. Pero kaya hindi ko malubos maisip na nakayanan ko. Pagka-graduate ko ng theology, nag-decide po ako lumabas ng seminary to find my purpose. Pagkalabas ko sa seminary, ang pinakagusto ko po talaga sana mangyari ay magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Pero bago ko sana gawin yon, ang ginawa ko, naghanap po muna ako ng trabaho. Nakahanap ako ng trabaho, kaya ko na mabuhay na magkaroon ng pamilya. Nagkaroon ako ng relationship. Then I found out, parang hindi talaga ako masaya. Oo, nandiyan may nagpapasaya sa akin. Mayroon akong taong minamahal.
meron akong trabaho, nabibili ko yung gusto ko, pero parang hindi talaga ako masaya. Hanggang sa nag-decide ako, kasi that time nagsisimba pa rin ako eh. Hanggang nag-decide po ako na wag muna magsimba. Pero lalo akong hindi naging masaya. Kaya after 5 years, after po ng 5 years na sa labas ko, sa paninirahan ko po sa labas, nag-decide po ako bumalik. Sa pamamagitan at sa dahilan ko, yung isang homily ng isang pari. Kasi nung nag-attempt ako magsimba, may isang pari po na 54 years old na. Sabi niya, kaka-ordain ko lang. O bagong ordain ako, bagong pari ako. Tapos sabi ng pari na yun, bago ako bumalik, ang buhay ko ay sobrang marangya. Meron din siya sasakyan, meron din siyang bahay, meron din siya sariling kanyang properties, pero hindi rin siya masaya. Ang nag-udyok kung bakit ako pumasok, yung sinabi niya, during sa homily niya, yung sinabi niya, bakit hindi mo subukan muli? Nung narinig ko yon sa pari na yon, sinubukan ko muli pumasok sa seminary. At doon ako muli naging masaya. Maraming task, maraming kailangan gawin, pero hindi siya burden para sa akin. Hindi ako nahirapan dahil doon ako masaya. Doon ko nakita yung purpose ko. Doon ko nakita ang aking mission. Kaya nagpursige ako maging pari. Minsan, late na dumarating sa atin ang pagsagot o ang pagtuklas natin ng mission. Para si Elizabeth, tsaka si Zachariah. Kung kailang matanda na sila, kung kailan uugod-ugod na, kung kailan sumusunod na lamang sila sa kautusan ng Diyos, at tsaka naman dumating ang kanilang mission. At yon ang kapanganakan ni John the Baptist. The reason why kung bakit minsan may mga tao na kino-question, tinatanong ang kanilang pag-iral is dahil hindi pa nila nakikita ang kanilang mission. Dahil nagiging failure sila sa kanilang paghanap ng kanilang purpose in life. May mga tao na dahil doon, may mga tao na naging addict. May mga tao na sumuko na lamang sa laban. May mga tao na tumalikod. May mga tao na naghanap na lang ng bagay na ikakasira ng kanilang buhay. May mga tao na hindi na lang sila nagpasya na hanapin ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Kaya alam nyo kung ano ang pinakadahilan ng mga tao na nagpapatiwakal ay dahil wala na silang makitang dahilan para sila mabuhay pa. Ayan yung tricky sa mga taong gano'n. Kasi ang nangyayari, that is the work of the devil. Bibigyan tayo ng challenge ng Panginoon. Bibigyan tayo ng mga pagsubok ng Panginoon. Pero alam nyo kung anong gagawin ng devil? Babaguhin niya yan. Kasi supposedly, ang mga pagsubok na ito yung magdadrive sa atin papunta sa ating mission. Ito yung magdadrive sa atin papunta sa ating, para malaman natin ang ating purpose. Pero anong gagawin ng demon? Sasabihin niya sa'yo, di mo kaya yan. Di mo malalagpasan yan. Pinaparusahan ka, kaya mo nararanasan yan. So anong mangyayari kapag lagi natin pinapakinggan yung mga ganong thoughts? Tatalikod tayo. Susuko tayo sa laban. And therefore, anong mangyayari? Wala na. Hanggang sa dumating sa punto na ikaw ay nalulod na sa droga, sa sugal, o kahit saan pa man. My dear brothers and sisters in Christ, our life here has a mission. Mayroong dahilan kung bakit tayo ay pinanganak sa mundo. At naway, bilang paghahanda natin sa pagdating ni Jesus, makita natin ang ating misyon dito sa mundong ito
malaman natin ang purpose kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. At hingin natin ang gabay ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus.